Hello everyone! Welcome back to the LXSub channel. In this video, ipapakita namin sa inyo kung paano gamitin ang LXSub coin board. Pero this time, para sa kit version. So bago tayo magsimula, ano nga ba ang coin board at saan ito ginagamit? Ang coin board ay isang smart device na kayang magbilang ng coins at magpalit ng bariyang eksakto para sa ating customers. Perfect ito para sa mga piso nut shops, sari-sari stores na may Wi-Fi vendo, printing services, at iba pang vending businesses. Sa halip na ikaw pa ang personal na mag-aabot ng sukle o magbibilang ng coins, ang system na mismo ang bahala para sa iyo. Automated, convenient, at hassle-free. Paalala lang, para sa video na ito, hindi kasama sa ating product ang coin hopper, coin slot, at bill acceptor. May dalawang options ang LXSub coin board kapag kukuha kayo ng unit. Una, ang pre-assembled version na ready to use na agad. At pangalawa, ang kit version na kailangan pang i-assemble, perfect para sa mga mahilig sa DIY or gustong matutunan kung paano ito buuin mula sa simula. Ngayon, i-discuss natin ang mga components na kasama sa kit version ng LXSub coin board. Una, meron tayong casing na nagsisilbing protection ng board at tumutulong para mas maging maayos at organized ang buong setup. Kasama rin dito ang OLED display na siyang magpapakita ng impormasyon tulad ng total na coins na naipasok at iba pang system details. May button din na ginagamit para simulan ang operation. Siyempre, hindi mawawala ang LXSub coin board mismo. Ito ang pinaka-main controller na nagmamanage sa coin counting at hopper control. Kasama rin ang toggle switch para sa on and off control ng power. At ang female DC jack barrel na siyang ginagamit para i-connecta ang external power supply. Bukod pa dyan, meron tayong SSR or Solid State Relay na nagbibigay ng safe at reliable control para sa coin hopper. Para gumana ang lahat ng ito, kailangan natin ng external 12 volts 2 amps power supply na siyang magbibigay ng power sa buong system. At syempre, may mga wires din na gagamitan para makonect ang lahat ng components sa board ng tama. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga connection ng bawat component. Sa kit version, kayo mismo ang maglalagay ng mga wires sa tamang terminals, kaya mahalagang sundin ang wiring instructions. Pero bago yon, i-assemble muna natin ang board sa casing. Maglagay lang tayo ng 4 na screws sa mga butas para ma-secure ang board sa casing. Kapag tapos na, pwede na natin ilagay ang female DC jack barrel. After nyan, ilagay na rin natin ang toggle switch. After nyo mailagay yung dalawa, pwede na natin silang i-wire. So para sa female DC jack barrel, i-connecta ang positive wire papunta sa isang pin ng toggle switch. At ang negative wire naman ay papunta sa ground ng board. Mula naman sa gitnang pin ng toggle switch, maglagay ng wire papunta sa board upang magkaroon ng on and off control. Para naman sa SSR or Solid State Relay, i-mount natin ito sa likod ng ating casing, so kailangan nyo dito ng 2 screw. Kapag okay na, i-connect ang input pin 3 sa D11 ng board at ang input pin 4 sa ground ng board. Sa hopper wire, i-connecta ang red wire sa 12 volts ng board, black wire sa ground, at yellow wire sa H1. Para sa OLED display, i-connecta ang VCC sa 5 volts ng board, ground sa ground, SCL sa D1, at SDA sa D2. At para sa button, i-connecta ang isang pin sa D10 ng board at ang isa pa sa ground.
Siguraduhing sundin at i-double check ang wiring diagram na kasama sa manual upang maiwasan ang anumang maling connection. Kapag tapos na kayo sa lahat ng connections, pwede nyo nang i-secure ang front panel ng ating casing. Then, pwede na nating isaksak ta ating 12 volts 2 amps power supply. And ayan, makikita natin na nagana na ang ating coin board. So kung makikita nyo sa ating wiring diagram, may mga components tayong naka-indicate tulad ng bill acceptor, coin slot, hopper 2, at SSR 2. Ang mga ito ay optional lamang at ginagamit lang kung sakaling mode number 2 or mode number 3 ang gagamitin ninyo. Kaya para mas maging convenient sa inyo, maglalagay na rin kami ng extra wire sa kit kung sakaling gusto nyong i-upgrade or gamitin ang ibang mode. Sa ganitong paraan, hindi na kayo mahihirapang magdagdag o maghanap ng ibang wires kapag gusto nyong palawakin ang functionality ng inyong system. So para sa mode number 2, kung ikakabit ninyo ang bill acceptor, i-connecta ang blue wire sa B1, purple wire sa ground, red wire sa 12 volts, at orange wire sa ground ulit. Para naman sa coin slot, i-connecta ang red wire sa 12 volts, white wire sa C1, at black wire sa ground. Kung mode number 3 naman ang gagamitin ninyo at magdadagdag ng hopper 2, i-connecta ang red wire sa 12 volts, yellow wire sa H2, at black wire sa ground. At dahil may karagdagang hopper sa setup na ito, kakailanganin din ng SSR2. Para dito, i-connecta ang terminal 3 ng SSR2 sa D12, at ang terminal 4 naman sa ground. So ayun lang para sa ating connections. Since buo na ang LXSub coin board nyo, maaari na kayong mag-proceed sa aming demo video kung saan ipapakita kung paano ito gamitin sa iba't ibang mode. Kasama na rito ang coin counter mode, single hopper coin changer, at dual hopper coin changer. Sa demo na ito, mas lalo nyong maiintindihan kung paano gumagana ang bawat setup at kung paano ito makakatulong sa inyong negosyo. Makikita po ang link ng video sa description below, kaya feel free to check it out anytime para masundan nyo ng maayos ang paggamit ng ating board. So that's the LXSub coin board, reliable, accurate, and flexible for real-world applications. So kung isa ka sa medyo nahihirapan sa pagbibilang ng coins and pagpapalit ng coins, then ito ang the best para sa'yo. Thanks for watching. If meron kayong suggestions and comments, feel free to add comments sa ating comment section and we will do our best to answer your question. Hanggang sa muli, this is LXSub, empowering your businesses.